Grabe, lamig pa rin. Nagustuhan ko kasi talaga to nung minsan ko pa to gustong makuha eh. Kaya lang nagdadalawang isip ako kung ano yung design nung kukunin ko. Ang nangyari, nakakuha na ako. In-return ko siya kasi meron namang promo ang Ray-Ban. 30 days, pwede mo silang ibalik. Full refund. At pwede mo rin silang palitan kung gusto mo. So marami kang option. So nung una talaga, to be honest with you guys, nakakuha na ako. And then ang ginawa ko, dahil undecided pa nga ako doon sa una kong nakuha, one day lang nag full refund ako. So kumuha ako nitong Ray-Ban Meta na yung una Wayfarer, then ngayon Headliner. Ang comment ko lang sa kanya is yung kanyang photos, yung kanyang videos is portrait lang, wala siyang landscape. So kung gagamitin mo siya pang tapal-tapal sa vlog mo, kailangan mo pang i-crop yung video, hindi siya ganun ka-wide. Sabi ko nga sana, hopefully in the future may update siya na magkaroon ng landscape. Sinubukan ko siya ng ilang days na dito sa bahay. Nung una yung transition lens, yung clear, and then pag lumabas ka sa daylight nagiging black. So yung pangalawa kong kinuha, plain lang. So pang daylight lang siya. Na-realize ko na sabi ko hindi ko siya magagamit pala kapag gabi. So what if may kailangan akong kunan ng gabi na suot ko yung so hindi ko na magagamit kasi nga hindi siya transition lens. So ngayon talaga decided na ako na ganun pa rin ang kukunin ko, pero yung lens lang. Talagang yun na, final na yun, hindi ko na siya ibabalik. So pupunta lang ako ngayon sa dito lang sa Seven Oaks sa Sunglass Hut. Hindi ko siya i-refund, ko lang siya, i-change item ko lang na yung lens sana is yung transition. So kung mag-a-add ako, okay lang, basta makuha ko lang yung gusto ko. Kasi nga para magamit ko siya daylight or sa gabi. Kasi pag ito naisip ko, na-realize ko huli na medyo nagdadalawang isip kasi ako na ito umaga ko lang magagamit. Well anyway guys, may nag-comment nga pala dito sa YouTube natin. Sabi niya, Sir Ferds, ask ko lang po kung totoo ba yung vlog nung mga kapwa natin Pilipino na nasa Canada. Seems like parang dinidiscourage niya na tayo na wag na tayong pumunta sa Canada dahil mahirap daw po. Nasabi lang na nasa Canada pero mahirap po. Tuloy po ang paggulo ng isipan ko. Please give me some advice tungkol po doon. Thanks. So yun yung tanong niya ni Kabayan. Kasi may mga napapanood nga daw siya ng mga vlog about sa Canada na parang feeling niya dinidiscourage siya, na parang nagugula na siya kung tutuloy ba siya o hindi. Well, ang totoo po kasi niyan, kailangan yung ibalanse. Hindi naman po lahat ng napapanood natin ditong mga vlogger sa Canada ay totoo. Kung naalala nyo po yung isang vlog natin na ginawa, yung Ungrateful, nabanggit ko doon na lagi niya sinasabi, oh Canada, welcome to Canada. Ang mga post niya is about sa Canada na parang feeling niya yung pinapakita niya parang in love siya sa Canada, talagang gandang-ganda siya sa Canada. Pero ang totoo, ayaw niya dito, na gusto na niyang umuwi sa kabila ng lahat na tinulungan siya ng kapatid niya na makarating dito. Napakadali ng pagkakapunta niya dito, wala siyang kahirap-hirap, isusubo na lang lahat. And ngayon ang update dun sa taong yon, talagang wala na, uuwi na siya. Binaliwala niya yung laki ng gastos ng kapatid niya pagkakapunta niya dito, and then nagawan pa siya ng hanapan ng LMIA. So ngayon may LMIA nang ino-offer sa kanya, ayaw pa rin niya, gusto na lang niyang umuwi. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng nakapapanood natin dito sa Canada ay totoo. Yung iba po, mga nagpo-post ng magaganda, pero ang totoo, miserable ang buhay dito. Yung iba naman po, nag-share dito ng igang parang galit na galit sila sa Canada, pero until now, na dito sila sa Canada. Puro hindi magaganda yung post nila. Kasi may mga totoong karanasan sila na hindi maganda dito sa Canada, which is dapat maunawaan nyo din yon, dahil kumbaga kahit papano na i-share nila yung mga hirap na pinagdaanan nila. So kailangan nyo ding i-balance, alamin nyo, wag yung isang video lang inapanood nyo, paniniwalaan nyo na kagad. Alamin nyo yung kung baka may nagawa pa siyang other videos, kung bakit niya nasasabi na mahirap dito sa Canada, yung iba namang vlogger kung bakit niya nasasabi na maganda dito sa Canada. I suggest panoorin nyo sa mga subscribers natin na nakapanood na ng Hello Love Again. For sure, yung karamihan sa inyo nakapanood na ng Hello Love Again.
Para sa akin sobrang relate yung story about life dito sa Canada dahil kung naalala nyo na handa ni Joy na baliwalain lahat yung sakripisyo niya pagdating dito, di po ba? Na talagang pangarap niya yung Canada, nakaasok-dulang maghugas siya ng puwet ng may puwet, magdakot siya ng tae ng may tae. Yun nga lang, si Ethan hindi niya kayang gawin yun kasi nga yung buhay niya sa Hong Kong talagang maayos, hindi kagaya ni Joy na talagang walang wala. So totoo yung mga nabanggit nilang yon dahil madlimit ko din nababanggit niya sa mga vlog ko na lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga may pera lang dito sa Canada ang may option. Yung iba ho dito ay nagtitiis kapag wala kang pera, hindi ka makalipat, magtsatsaga ka dyan sa employer mo kahit na inaabuso ka. Kung wala kang pera, kahit na talagang gusto mong umuwi, hindi ka makauwi kasi nga kailangan mo magtiis dito. Kasi kung may pera ka, may option kang umuwi kung talagang hindi ka masaya dito. Pero yung iba, daing ng daing, pero nagtitiis dito kasi nga wala silang option. Yung iba diyan medyo nakapagsalita na ng hindi magaganda doon sa mga naiwan sa Pilipinas. So parang napapahiya sila na pag umuwi ako, anong sasabihin nila? Binento ko na yung mga ari-arian ko, so wala na akong babalikan doon. So kahit na nahihirapan sila, magtitiis sila dito dahil nga no choice sila. Kung napanood nyo yung ibang mga balita po dito, na yung iba PR na citizen na dito ay umuwi pa ng Pilipinas, yan kagaya nito. Okay lang sa atin, medyo kaya pa natin, pero yung mga newcomers, imposible. 20 taon nang naninirahan sa Canada si Erwin, hindi man pirmi sa desisyon ngayon. Minsan naiisip daw niyang mag-early retirement sa Pilipinas dahil sa mga hamong mas ramdam na ngayon sa Canada. Cost of living, napakataas. Tapos yung rate naman ng salary hindi tumataas. Kung pinag-iisipan pa lamang ito ngayon ni Erwin, isa sa bawat 5 immigrants sa Canada naman ang pinipili ng mga ibang bansa o umuwi sa bansang sinilangan ayon sa bagong report ng Institute for Canadian Citizenship o ICC. Inanunsyo kamakailan ng federal government ang pagbaba sa bilang ng tatanggaping permanent residents kada taon, matapos ang tila pagtamlay ng suporta ng publiko sa immigration na sinisisi ng marami sa affordability crisis. Pero ayon sa ICC, hindi immigration ang ugat ng problemang ito. So iba't iba ang karanasan ng bawat dumarating dito. Merong maganda ng buhay sa Pilipinas pero pinagpalit pa rin nila para pangarap na Canada. Meron naman talagang walang-wala sa Pilipinas. Talagang pangarap nila ang Canada para kahit papaano mabago yung buhay nila. Merong mga magaganda ng buhay pagdating dito. Nagawa nilang mag-adjust pero yung kagaya nung kay Ethan na nangyari. Dahil nga maganda yung buhay niya sa Hong Kong, pagdating dito nahirapan siya mag-adjust. Lalo na nung nakita niya yung tae, sabi nga niya, tae yun Joy, tae. Hindi niya kayang dakutin. May mga ano po dito, may mga kakilala tayo ditong engineer, architect, mga ganon, magaganda yung tinapos sa Pilipinas. Pagdating dito, ginagawa din po yung trabahong yan dahil nga, ika nga, no choice sila kasi yung iba talaga nagsisimula muna sa baba bago mo makuha yung tagumpay. Kasi kagaya nga ni Joy, di po ba, dumating siya dito, hindi naman siya nurse hanggang sa nag-aaral siya, ini-improve niya yung sarili niya para tumaas yung rate niya. Kasi kung ang gagawin mo kung ano yung trabaho na pasukan mo magtsatsaga ka na lang diyan, hindi ka mag-upgrade, talagang wala, mababa yung sahod mo, hindi yan tataas. Sobra akong humanga doon sa pagkakagawa ng pelikula ng Hello Love Again kasi talagang nag-research sila. Talagang lahat ng story na nangyari doon talagang totoong nangyayari sa buhay dito sa Canada. Dahil yung mga pagtitiis hanggang sa bumalik nga si Ethan dito uli sa Canada, at sabi nga niya wala na siyang choice. Kaya di ba nung pagbalik nga niya, kahit na magdakot na siya ng dumi ng ibang tao, nagagawa na niya. And then yung anak ni Ruby Rodriguez na sabi niya hindi po para sa akin ang Canada. Sobrang dami kong kakilala dito sa Canada na laging madalas sinasabi yan, hindi yata para sa akin ang Canada, gusto ko na lang umuwi. Kasi yung iba talaga hindi nagiging masaya. Kaya nga sabi ko dun sa ibang mga kakilala ko na bago nila kunin yung kanilang anak, i-orient na ng buhay dito. Kasi baka yung mamiss nila yung mga nakasanayan nila na masaya sila, na may mga kaibigan sila, kalaro, mga ganun po ba, na mga nakakasama, na yung kagaya nung anak ni Ruby Rodriguez, parang di ba malungkot siya. Sabi niya hindi po para sa akin ang Canada.
uwi na lang tayo ma, sabi niya doon sa kay Ruby Rodriguez. Alam niyo po kasi hindi paraiso ang Canada. Ang Canada ay maraming nabuong pamilya, marami ding nawasak. May mga pamilya na dahil sa Canada dito sila nabuo, nagkasama-sama. Kasi yung ibang bansa naman walang chance na makuha yung pamilya. Temporary workers ka lang dyan hanggang sa maubos yung panahon mo, uuwi ka din ng Pilipinas. Dito kahit papaano may chance na makuha mo yung pamilya mo. Pero marami din po dito na pamilya na nasira dahil nga sa kagustuhan nila na ma-PR sila, pero hindi nila makuha yung PR dahil yung iba nadidepress na, kumakapit na sa patalim, nadyan na yung iiwanan na yung pamilya para lang kakapit na dun sa kagaya nung inoffer ni Jenica Garcia kay Ethan, nasabi niya ECPR, yung common law husband, yung inoffer niya doon. So yung iba dito kahit na pamilya doon na sa Pilipinas nakikipag-divorce. Kasi dito pwede ka nga, yun nga nabanggit naman yan yung mga nakapanood na makikipag-divorce ka sa pamilya mo sa Pilipinas, sa asawa mo, and then dito magpapakasal ka sa PR, so kahit pa paano PR ka. So yun nga po, marami pong mga ganun, kaya sabi ko nga sa inyo, highly recommended ko yung Hello Love Again. Talagang do sa mga nangangarap mag-Canada, panoorin nyo dahil makaka-relate talaga kayo. Alas 3 pa lang pero parang parang alas 7 na ng gabi. Maaga kasi dumidilim ngayon dito Hindi kagaya nung summer na alas 10 na ng gabi sikat pa ang araw. So papapalitan lang natin to. Hindi ko na siya i-return ng full refund. Bale papapalitan ko lang siya ng lens. Although okay lang magdagdag ako. Mahalaga makuha ko yung gusto kong lens, yung transition lens. Wala na masyadong tao dito Dati laging punong-puno to Yan. This one is the 50. Yep. Yeah. So that's how it's gonna. I believe this one is size 53. 53. Yeah. So ang galing, kiningin ko lang lahat dito yung details. So okay na, pwede na siyang palitan. Ang napili ko kasi is yung ganitong size na Wayfarer. So naibalik ko na. Yun nga lang, wala daw silang available nung in-order ko na Ray-Ban Meta na transition lens. So babalikan ko pa. Tatawagan na lang daw nila ako once na dumating na yung order ko. So babalik pa uli ako dito. Kala ko makukuha ko na rin Nga lang, wala silang available stock. So babalikan ko pa. Yan mo na. At least na ibalik ko. At mapapalitan na ng yun talagang gusto ko na transition lens. Kasi kesa naman gamitin ko yung isa na sa umaga ko lang magagamit tapos sa gabi hindi ko na siya magamit. So mag-grocery na lang din muna ako kasi dito na din tayo sa labas para naman hindi masayang yung pagpunta natin dito. At kay Kabayan na sinasabi na naguguluhan siya kasi may mga nagsasabi nga daw na parang dinidiscourage yung mga may planong mag-Canada, napapanood nga daw niya. Na depende po yan sa inyo. Meron po kasi ditong mga dumarating na malakas ang loob, merong mahina, merong yung mga pagsubok dito sa buhay abroad, hindi lang sa buhay Canada. Nalalagpasan naman po nila. I suggest na
kunin nyo yung iba't ibang side ng mga napapanood yung vlog kung bakit niya nasasabi na mahirap ang buhay sa Canada. Yung iba naman nasasabi na magandang buhay dito sa Canada. Alamin nyo, panoorin nyo ibang mga videos na ginawa nila kung bakit nila nasasabi yung mga yan. Maaaring yung isa ay talagang galing sa buhay na mahirap, yung iba naman ay talagang hindi sanay sa buhay na mahirap. So alamin nyo po, nasa personalidad nyo po yan. Kung darating po kayo dito at alam nyo na yung mga buhay na pinagdaanan nung ganito ay baka possible na pagdaanan nyo din, so at least kahit papano handa na po kayo. So hanggang dito na lang guys, don't forget to subscribe, like and share this video para kahit papano may idea kayo doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. I love you all, God bless, bye bye.